Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa Martes sa ika-10 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating pong pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, tinatawag tayo ng Diyos bilang mga mapapalad. Mapalad tayo dahil tinatanggap natin siya sa ating buhay. Mapalad tayo dahil tayo patuloy niyang hinahamon patungo sa daan ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng banal na Eukaristiyang ito, patuloy nating ibigay ang ating sarili upang tuluyang tayong makalapit sa poong may kapal. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, natuyo ang batis. Kaya sinabi ng Panginoon kay Elias, "Umalis ka rito. Pumunta ka sa Sarepta sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon." Pumunta nga siya roon, at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig, nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, "Alam po ng Panginoon ng iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigagatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias,
Huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papaptakin ng may kapal. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan. Tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Hanggang kailan pa kaya lilibakin niyong mga tao ang iyong alipin? Hanggang kailan pa nila iibigin ang walang halagat pagsisinungaling? Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ng poon akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa pananawagan. Nagagalit ka man, sala ay iwasan. Sa loob ng silid, ikaw ay magnilay. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon liwanag mo'y sami pasikatin. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin. Higit na di hamak sa galak na angkin. Nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Magsitayo po ang lahat. Dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating ebanghelyo ngayon ay bahagi ng tinatawag na Sermon on the Mount o yung mga pangangaral ni Jesus sa bundok. Kahapon sa ating mabuting balita, ipinahayag ni Jesus ang mga beatitudes o ang mga pagpapala. At pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga mapapalad, sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo ang asin ng lupa, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Nung panahon po ni Jesus, napakahalaga ng asin. At kahit ngayon sa ating panahon, hindi lamang ito pampalasa, ginagamit din ito upang ma-preserve ang mga pagkain dahil nung una naman po ay wala pang refrigerator. Gayon din ang ilaw. Ang ilaw naman po ay malaga, lalo na paggabi dahil madilim, dahil wala pa namang kuryente noon, at kapag walang ilaw, hindi mo makikita ang iyong dinaraanan. Kaya mga kapatid, nung tawagin ni Jesus ang kanyang mga alagad na asin at ilaw, hindi ito isang simpleng pagpupuri sa kanila, kundi ito ay may kaakibat na isang misyon ang sinasabi sa kanila. Sa malalim na pagninilay, mga kapatid, ang asin at ilaw ay larawan ng pakikibahagi ng tao sa gawain ng Diyos sa mundo. Ang Diyos ang tunay na pinagmumulan ng kabutihan at liwanag. Ngunit pinipili niya na gamitin tayo upang maipakita rin ang kanyang presensya sa iba. At napakaganda ng katangian ng isang asin. Ang asin, kapag inilagay mo ito sa pagkain, hindi na ito makikita. Natutunaw na. Ngunit, nalalasahan ang epekto nito. Kaya nga kapag maraming asin, sinasabi natin, napakaalat naman. Kapag kulang sa asin, ang tabang naman. Alam niyo mga kapatid, ganun din ang isang tunay na alagad ni Kristo. Hindi kailangan na laging parang nasa unahan, yung laging naghahanap ng papuri. Ang asin, di ba, pag nilagay sa pagkain, unti-unting nawawala, pero nararamdaman o nalalasahan. At sa ating pananampalataya, ang isang mabuting salita, ang isang simpleng pagtulong, o ang isang sakripisyo ay sapat na upang mabago ang buhay ng ibang tao. Ang ilaw naman po o liwanag ay hindi lamang para magbigay ng liwanag para sa sarili lamang, kundi ang liwanag ay nagbibigay ng liwanag para sa iba. Kaya nga sinabi ni Jesus, hindi inilalagay o sinisindihan ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan. At kung iuugnay natin ito sa ating pananampalataya, para bang sinasabi ni Jesus sa atin na hindi sapat na tayo ay Kristiyano lamang tuwing araw ng linggo o tuwing araw tayong nagsisimba, kundi dapat ito'y nakikita sa ating pakikitungo sa ating pamilya, sa ating mga katrabaho, at sa ating komunidad, at sa pang-araw-araw na buhay. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nabubuhay na para bang may mga galit, may ingay, may pagkakahati-hati, at minsan ay nawawalan ng pag-asa.
napakadaling magreklamo, napakadali nating manisi, at madaling mawala ang tiwala sa Diyos. Ngunit hindi tayo tinatawag ni Jesus upang dagdagan pa ang dilim ng mundo. Tinatawag niya tayo upang maging asin at ilaw. Hindi naman po hinihingi ng ating Panginoong Jesus na gumawa tayo ng mga pambihirang bagay. Ang hinihingi niya sa atin ay katapatan kahit sa maliliit na kabutihan araw-araw. Isang mabuting salita, pagtulong sa mga nangangailangan, pakikinig sa mga taong may pinagdaraanan, o kahit simpleng pagngiti sa ating kapwa. Kaya sa bawat araw, sikapin po nating maging asin na nagbibigay lasa sa buhay ng ating kapwa at ilaw na nagbibigay liwanag sa kanilang landas, at sa pamamagitan ng ating simpleng pamumuhay, naway mas marami pang tao ang makilala at mapalapit sa Diyos. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ng paglilingkod na aming ginagampanan, upang ang aming inihain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, di San Jose, na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine.
Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo ng langis sa mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit na kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat na nagnanais maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makapag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbasa sa religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at healing bundle sa nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawan mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparo ng unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayong lagi ng makapangyarihan at nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alisang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya po, tayo po'y sama-sama sa panalangin. Tayo'y tatayo at gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina't sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan na batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating numalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksod doon ay sinubok na inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi sila'y suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumampanti sila daratan sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Mapuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Tayo po'y sabay-sabay sa awit. Ang Diyos ay nagbigay makalangit na lakas. Bawat araw may ningning bukso ng hangit kidlat. Katatagan ng lupa, kalaliman ng dagat. Siyang lahat ang may awa, kaya puso'y may galak. Ang Diyos ngayon nagdala lakas na aking tulong. Karunungang gagabay sa aking magtatanggol. Daan niya daan ng bisig niya ay aking mugo. Siya ay kaibigan, tunay na Panginoon. Kaya sa aking pagising alay ay pasasalamat sa makapangyarihang Diyos na aking nililiyag. Sa lahat ng panahon aking ipahayag. Isang Diyos, tatlong persona, pinagmulan ng lahat. Panginoon, sa amin ipadala mo ang iyong liwanag at katotohanan. Tayo po ay magsiupo. Hatulan mo, ako'y walang kasalanan, Panginoon, at labas na masasama. Laban sa masama, ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama at sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ba ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Ang totoo at ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Sa dambanaw mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa akin iyong dulot. Sa salo ng aking alpay magpupuri akong dubos. Buong lugod na awit ako sa Diyos na aking Diyos. Bakit ako nababahala? Bakit ako nahahapis? Sa Diyos ako ay aasa at sa Kanya mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos ko tagapagligtas. Itong aking pagpupuri sa Kanya ko ilalagak. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, sa amin ipadala mo ang iyong liwanag at katotohanan. Panginoon, iligtas kami sa lahat ng sandali ng aming buhay. Minsan ay nasabi kong sa katanghalian ng buhay ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako'y masasadlak upang manatili roong walang hanggan. At nasabi ko ring di na makikita itong Panginoon at sinumang nabubuhay, katulad ng toldang tirahan ng pastol,
inalis sa akin ang aking Ang tahanan. abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Ako'y lumuluha sa buong magdamag, hindi makatulog. Parang nilalansag ng leon ang aking buto sa katawan. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Tumatagoy akong dahilan sa hirap, animoy kalapati na nakahabag. Ang mga mata ko ay pagod na rin dahil sa pagtitigdihan sa itaas. Panginoon, sa kahirapan ito ako'y iligtas. Iyong iniligtas ang buhay na ito, di mo binayaang mabulid sa hukay. Pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Ang patay ay hindi na makapagpupuri sa iyo, hindi makakaasa sa iyong katapatan. Mga buhay lamang ang makapagpupuri sa iyo, tulad ng ginagawa ko ngayon, tulad din ng Ama, na sa mga anak ang ituturo ay ang katapatan. Ang tagapagligtas ko ay ang Panginoon, kaya sa saliw ng tugtog ay aking awitan. Sa badal na templo tayo umawit habang nabubuhay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapanan ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, iligtas kami sa lahat ng sandali ng aming buhay. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Siyon ay papurihan. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Siyon ay papurihan. Dapat nilang tupdin doon ang pangakong binitiwan, pagkat yung panalangin nila ay iyong dinirinig. Dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit. Bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig. Gayunpaman, ang patawad mo ay aming nakakamit. Sila mga hinirang mo upang sa templo manahan. Sila mga pinili mo'y mapalad na tuturingan. Magagala kami lubos sa loob ng templong banal dahil sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. Kami iyong dinirinig, tagapagligtas naming Diyos, sa kahangahangang gawa, kami iyong tinutubos. Kahit sino sa daigdig, sa ibayong karagatan, may tiwala silang lahat sa taglay mong kabutihan. Sa taglay mo yung kalakas sa mga bundok tumatatag. Dakilakat ang lakas mo ay sa gawa nahahayag. Ang ugong ng karagatan iyong pinatatahimik. Pati along malalaki sa panahong nagngangalit. Maging mga kaguluhan niyo'y mga taong galit. Dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila, natatakot ang daigdig at ang buong sangnilikha. Bunga nitong ginawa mo, sa galak ay sumisigaw, buong mundo kahit sa ang sulok nitong daigdig. Yan. Ang sa lupain, ganito mo kanalinga. Umuunlad ang lupait, tumatabaya ang lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa, ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumambot yaong lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa. At saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastuloy punong-puno, matabang mga kawan. Naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan. At hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Siyon ay papurihan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay
kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito ang aking hibik, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Naratnan ako ng umaga na tumatawag sa iyo. Nasa iyong pangako ang pananalig ko. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Paanyaya tayo po'y tumayo para sa papuring awit ni Zacarias. Panginoon, iligtas kami sa kamay ng aming mga kaaway. Tayo po ay gagawa ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya, maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, iligtas kami sa kamay ng aming mga kaaway. Purihin natin ang manunubos na nagbigay liwanag sa daigdig. Sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay, dumalangin tayo sa kanya. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Panginoong Jesus, dinadakila namin ang iyong pagkabuhay sa aming panalangin sa umaga. Magliwanag nawa sa araw namin ng pag-asa sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga dasal at kahilingan bilang unang ani ngayong araw. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak ng iyong landas. Gawaran kaming umunlad ngayon sa iyong pagmamahal at magdulot ang lahat ng bagay para sa amin at para sa lahat ng kabutihan. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Tulutang magliwanag ang aming mabubuting asal sa aming kapwa upang kung makita nila, magbigay puri sila sa Ama. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala na kanilang sarili sa ating panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Atin pong dadasalin ang Ama namin.
Ama Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at adyan mo kami sa lahat ng masama. Panginoong Heso Kristo, tunay na liwanag ng mundo, ginagabayan mo ang lahat ng tao tungo sa kaligtasan. Bigyan kami ng tapang at lakas at ng biyayang gawin ang mundong ito na mapayapa at may katarungan bilang paghahanda sa pagdating ng iyong kaharian. Ikaw na nabubuhay tagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya. Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio. Ipanalangin mo kami. O Panginoon. Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po.